Magandang hapon po sa atin po nga lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Binabati ko kayo ng magandang hapon. At kumusta po kayo sa araw na ito? Ngayon po ay araw ng Miyerkules. So happy midweek sa atin pong mga kapatid. Lalo na dito sa Lagaska Seventh Day Adventist. At hindi lang po dito kundi pang buong mundo, lahat ng mga Seventh Day Adventist del Séptimo Día. Sa hapong ito mga kaibigan at mga kapatid, at shout out ko nga pala yung akin pong may bahay dyan sa may barangay Sagkungan President Rojas, at yung akin pong nag-iisang princess si Micaela May P. Bago. At ganoon din po sa akin pong biyanan, no? Magandang hapon sa inyo. At yung pong akin pong papa at nandun naman sa malayo, so magandang hapon. At ganoon din po sa akin pong mga kamag-anak dyan, no? Magandang hapon. Family Angit, family Andi, no? At family Agalaw, no? Family Tan, at yan, no? Lahat ng aking mga kamag-anak. So binabati ko kayo ng magandang hapon. At ganun din, no, sa mga bagong na-baptize din dito po sa may dam, at ganun din po sa atay magandang hapon sa inyo. Ulitin ko lang, binabati ko kayo ng magandang hapon. At ganun din po diyan sa may shout out din po natin diyan sa may old poblacion, no, sa Buena Vista Guimaras. So magandang hapon sa lahat ng ating pong mga kapatid diyan. At ganun din po sa may mountainside, no? Lalo na dun kang sister Ma'am Aileen, no? So magandang hapon sa inyong lahat. Sa umagang ito, sa hapong ito mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng ilang mga minuto at tutuklasin po natin kung ano po ang binabanggit sa banal na kasulatan, no? At bago tayo dumako sa atin pong pag-aaral, hilingin ko po kayo na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Mapagpala namin o Diyos sa hapong ito. Amin pong hiniling sa inyo ang basbas ng inyo pong banal na Espiritu. Nawa ipagkaloob mo sa amin ang makalangit na talino. Nawa ang amin pong pag-aaralan, ito po ay makakatulong sa amin at mabuksan po ang aming pong isipan at ang aming puso, at matutuklasan po namin ang mga katotohanan. Ibalik ko ang papurit pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago tayo dumako sa ating pag-aral, ipopromote ko din po yung akin pong YouTube channel mga kapatid, no? At kung inyo naman pong ipakidalaw naman, i-type lang po ninyo Edgar Andy Bago. Pag inyo na pong nakita, paki-subscribe naman, no? Malaking tulong na po ang inyo pong pag-subscribe, at ganoon din po ang inyo pong pag-share, pag-like, and then mag-comment po kayo kung ano po yung dapat nating gagawin at babaguhin, no? So tatanggap naman tayo dito ng So ulitin ko lang, no? Ang inyo pong pag-support sa pamamagitan ng inyong pong pag-subscribe at pag-share ay malaking tulong na po yun sa amin. At siyempre, bago ninyo i-share, bago din siyempre panonoorin ninyo at pakinggan ninyo, no? Ito pong salita ng atin pong Panginoon. Sa hapong ito mga kaibigan at mga kapatid, at meron po tayong babasahin, ito po sa aklat ng Marcos chapter 7. Alam po ba ninyo, ito pong Marcos chapter 7, ito po ay hanggang ngayon ay meron pong mga nagaganap na mga debate, dahil dito po sa chapter 7, lalo na chapter verse 19, ay ang paniniwala ng iba dito ay yung marumi sa Old Testament ay pagdating na sa New Testament, ito po ay nilinis na ng ating Panginoon. Kaya kumapit po sila dito sa Marcos 7 verse 19. Pero bago tayo dumako sa verse 19, dapat babasahin po natin ang chapter 7 verse 1 at patuloy tayo. So ganito po mga kaibigan at mga kapatid.
At nakisama sa kanila ang mga parisyo at ilan sa mga eskriba na nagpapagaling at nagsimpanggaling sa Jerusalem. Sa verse 2, at kanyang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsipakain sa kanilang tinapay ng mga kamay na marumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sa verse 3, sapagkat ang mga parisyo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsikain kundi muna mangaghugas na mag-ingat ng mga kamay na pinaghihawakan ng mga salit-saling sabi sa matatanda. At kung magsipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna maghugas ay hindi sila magsikain. At may iba pang maraming bagay na sa kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at mga saro at ang mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga parisyo at mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisipaglakad ng ayon sa salit-saling sabi sa matatanda, kundi nagsisikaan sila ng kanilang mga tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. Sa verse 6, at sinabi sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong pagpangimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako sa kanilang mga labi, tatapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa verse 7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na tinuturo ang kanilang mga pinakaaral na mga utos ng tao. Verse 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi. Verse 9, at sinabi sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Verse 10, sapagkat sinabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Sa verse 11, datapwat sinabi ninyo, kung sabihin sa isang tao na kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring kinakailangan mo sa akin ay kurban, sa makatuwid bagay, hain sa Diyos. 12. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. 13. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuturo at nagsisigawa kayo ng iba't ibang maraming bagay na kawangis nito. 14. At muling inilapit niya ang kanyang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo lahat ako at inyong unawain. Verse 15, walang anumang nasa labas ng katawan ng tao, papasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, tatapat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, iyaon ang nakapagpahawa sa kanya, sa tao. Sa verse 17, at nang pumasok siya sa bahay mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kanyang mga lagad ang talinghaga. Yan. Sa verse 18, at sinabi na sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip, hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas ay pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Verse 19, sapagkat hindi pumasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang makakahawa sa tao. 21. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama,
ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay siyang loob na nanggaling at nagkakahawa sa tao. So kung mapapansin po natin mga kaibigan at mga kapatid, dito po sa chapter 7, no? Dito po sa chapter 7, napakinggan naman talaga natin at binasa naman talaga natin mga kaibigan at mga kapatid. Kung mapapansin po natin dito, hindi po issue dito ang nasa Old Testament, yung binabanggit ng iba ngayon na yung marumi sa lumang tipan ay pagdating dito ay nilinis na ng ating Panginoon. Pero kung mapapansin po natin mga kapatid at mga kaibigan, dun nga sa ating binasa, kaya nga binasa natin para makita natin kung ano po ang laman, kung ano po ang context ng atin pong binabasa, ano po ang pinapatungkulan. At nalalaman po natin dito mga kapatid, ang issue po dito ay hindi po sa baboy. Ang issue po dito hindi po doon sa maruruming mga hayop, doon sa Old Testament. Ang issue po dito mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay mayroon po ditong nagaganap na tinatawag natin na batas ng mga Hudyo na kailangan talaga sundin. Like na lang itong tinatawag natin na bawal kang kumain ng tinapay, no? Bawal kang kumain sa batas ng mga paresyo, sa mga Hudyo. Hindi ka pwedeng kumain na hindi ka muna maghuhugas ng kamay. So, ito po ay napakahigpit na batas na kanila pong pinapatupad. At nung dumating po si Jesus Christ kasama po ang kanya pong mga lagad, ay kumain po sila na wala namang paghuhugas. So doon nagkaroon ng tinatawag natin na para bang sabihin natin, ito po inexplain at pinapaliwanag ng ating Panginoon na yung pumasok sa bibig, sabihin natin, ay hindi nakakahawa o hindi nakakarumi sa tao. Kasi dadaan naman din talaga yan sa daanan ng yan. No? So, inexplain ng ating Panginoon. So, ang issue dito, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po issue dito ang nasa Old Testament. No? Tandaan po natin yan. Huwag po natin ipaghalo. No? Huwag po natin, kaya nga mayroon pong babala, ang banal na kasulatan, na huwag po natin dagdagan at huwag po natin buhinan. So, ibig sabihin mga kapatid, na ang issue po dito ay ito po ay may kinalaman sa tinatawag natin na tradisyon. No? Ano po yung tradisyon na yan? Tulad nga po ng binanggit ko kanina nga bawal kumain ng tinapay na hindi ka muna maghuhugas ng kamay. Kaya nga pagsabi dito sa verse 19, hindi rin po tumutukoy dito sa maruruming bagay, kundi ang sinabi nga dito ay pagkain. No? Pagkain. Ang binabanggit dito mga kapatid, ang salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. So pagsabing pagkain, ibig sabihin ay makakain, no? Wala namang binanggit dito na dapat ganito po ang pagkasabi. Dapat ganito ang pagkasalin mga kapatid, no? Lalo na dun sa mga against, no? Doon sa Seventh-day Adventist. At dapat ganito po ang pagkasalin. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng marurumi. So, dapat ganun ang pagkasalin. Kaso lang, dito tayo magkaproblema, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dito, sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. So, ibig sabihin, tumutukoy ito sa mga malilinis na pagkain na, for example, may tinapay ka na nalaglag. Pwede mo pa yang makain, no? At hindi naman nakakahawa yan sa tao. So ulitin ko lang mga kapatid at mga kaibigan, ang issue dito hindi tumutukoy sa marurumi, no? So wag po natin dagdagan kung ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan. So yan lang mga kaibigan at mga kapatid. So sana mayroon po kayong natutunan. So bago tayo mayroon po kayong mga tanong. So pwede lang po kayo mag-comment, no? At sasagutin po natin yun pong mga tanong ninyo. So, yan. Huwag lang po ninyo kalimutan. Pakishare naman mga kaibigan ito pong ating ginawa video. At ganoon din po,
ang akin po nga YouTube channel, paki-subscribe naman. So maraming salamat at tayo po ay dumako sa atin po nga panalangin. Mapagpala namin na Diyos sa hapong ito, kami po lubos na nagagalak at nagpapasalamat na kami po ay nakakarinig ng inyo pong banal na salita. Ibalik namin ang paporit pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless. Maraming salamat sa inyo pong pagpapanonood.